So, for our final activity, so magkikreate tayo ng e-commerce website. So, be sure lang class na na-set nyo na yung mga kakailanganin natin. So, yung folder, then ilagay nyo lang yung tamang libraries, yung JavaScript natin and yung CSS. So, yung Bootstrap. So, same lang din nung ginawa natin sa previous activity. Okay? So, kung ready na, start tayo using or creating yung navigator. Okay, so nav. Then, close natin yung ating navigator. Then, lagyan natin siya ng class name. Class equals double quote. Then, lagay natin nav bar inverse. Yan. So, yan yung gamitin natin. Okay. Refresh. Ayun. Okay. Next. So, lagyan natin siya class ng header. So, div. Close natin dito. Div tag. Then, lagay natin dito is okay. Siguro, ipasok na lang muna natin siya sa container. Class equals double quote container fluid na lang gamitin natin. Then, saka natin siya ilagay sa another div tag. So, create tayo rito ng header. Div class equals double quote. Then, lagay natin nav bar header. Yan. Then, sa loob ng nav bar header, so, lagay tayo nung brand. Okay? A tag. So, for example, e-commerce. Then, lagay natin dito class name equals double quote. So, nav bar brand. Then, href equals double quote number sign. So, pwede nyo lagyan ng link yan kung gusto niyo. Then, save. So, ito yan. Okay. So, next, mag-create na tayo nung ito, dito sa after nitong nav bar header. So, maglagay tayo ng another div tag. Okay. So, open. Then, close natin dito. Then, sa loob ng div tag, kailangan natin ng unordered list or UL. So, magdagdag tayo class ng menu or another link pa. Okay? So, li. Oops. Ayan. Lagay tayo rito ng li. So, list. List tag natin. Then, gawa tayo ng anchor tag or href. Okay. So, ito ay home. href equals double quote. Then, number sign. Okay. So, be sure lang na i-close yun ng tama yung mga elements. Okay. So, oops. Copy na lang natin. Copy. Okay. Yan. Mga apat. So, palitan natin to. For example, software. Then, ano ba pwede? For example, music. Then, contact us. Ayan. Okay. Save and refresh. Okay. So, ayusin natin. Lagyan na natin ang class name. Class equals double quote. So, collapse nav bar collapse mali nav bar. So, UL muna. UL, gawin natin nav
navbar nav, then i-ano natin siya, no? Ilagay natin siya sa right. So navbar right. Yan. So save, then refresh. Ayun, nandito na siya. Okay. So next, mag-create tayo class ng button. Okay. So dito na lang sa taas. So lagyan natin ng button para pwede nating lagyan ng collapse, no? Button. So close natin dito. Button. Then maglagay na kaagad tayo ng type equals double quote button class equals nav bar, so toggle. Okay, then data toggle equals double quote, so collapse. Ayan, naka-collapse siya. Data target, so ano yung ita-target natin? So mag-set ka lang dito ng ID. So for example, number sign my nav bar. Okay, so save, refresh. So okay, so ito yung button natin. Kung nakikita nyo, no, medyo naka-itim siya. So lagyan natin siya ng line or icon bar. So dito, para nawala. Yan, para makita natin. So gumamit tayo ng span. Okay, close natin dito yung span. Then lagay tayo ng class name equals, so icon bar. Ayan. So copy natin. So tatlong icon bar yung iligay natin doon sa button. Okay. So dito. Ayan. Ito din. Move natin dito. Okay, so save. So tingnan natin, ginawa natin. So naka-collapse kasi siya. So lalabas lang siya. Ayan. Okay, so ito yung ginamit nating icon bar. So once na kinilik natin, so dapat ito ay magko-collapse, ano? Or para mag-hide siya. So may target tayo. Tatargetin natin tong part na to. So sige, lagyan natin siya ng class equals double quote collapse. So nav bar collapse, then yung ID. Okay, so ID equals double quote. So kunin natin tong ID nito. So lagay natin dito my nav bar. Okay, so tama na ba? Save natin, refresh, then ayun, nagtagal siya. Okay, so yan yung navbar with button, no? So okay, so yan, para hindi siya naka-default na lagi nakalabas. So pwede natin siyang i-hide. So yan yung ating first part nung video. So creating navbar for our e-commerce project. Okay, so continue lang tayo sa ating video tutorial. So for the second part of this video class, gawa tayo ng carousel. Okay, so balik tayo rito sa ating notepad. So dito sa ilalim class nung navbar, no, so maglagay tayo rito ng header, then close natin dito sa baba. Okay, then lagay tayo ng class.
So, siguro lagyan natin siya ng column. So, limit natin yung column natin. So, siguro mga 8. So, 8 columns. Okay. Then, lagay tayo rito ng another divider. Another div. Closing ng ating div. Yan. So, yusin lang natin. Okay, then lagay tayo ng class. Oops. Equals double quote carousel slide, then data ride. So, yan. Oops. Data ride is carousel. Okay. Yan. Then, lagay tayo class ng ID equals double quote. So, for example, C1 or column 1. Okay. Then, next, lagay tayo ng ordered list, OL. Ito. So, close kagad natin. Mahirap kasi pagka nakalimutan natin. Yan. So, open and close kagad. Then, lagay tayo ng class. Lagay na natin carousel indicators. So, yung may with S. Okay. Then, gawa tayo ng list tag. Li. So, Li. Then, lagay natin yung ating data target. Okay. Equals double quote. Yung ID. Diba? C1. Then, data slide to 0. Ayan. So, tama ba? Ayan. Then, copy lang natin. So, copy. Then, lagay natin dito. 1, 2, 3. So, pantay lang natin. Okay. Yan. 0, 1, 2, and 3. So, isin natin dito. Okay. So, next, maglagay tayo ng another div. So, after nitong OL natin. Okay. So, dito. So, another div. Then, closing ng div. Yan. Then, lagay tayo ng class. Class equals double quote carousel inner. Yan. Okay. So, then, maglagay na tayo class dito ng another divider. So, yan. Close natin. Then, lagay natin class equals item. So, ito yung lalagyan natin ng image. So, ito yung first image natin, which is yung naka-active. So, img. So, lagay na tayo ng image, yung source natin. So, yung sa akin, nasa image folder. So, depende naman sa folder ninyo yan. So, meron na akong picture doon. So, mypic1.jpg. Okay. So, save and refresh. So, ayun. Okay na. So, continue natin. Then, lagay na rin tayo class dito ng caption, no? Yung div caption natin dito. So, div. So, div. Closing ng div. Then, lagay natin class equals double quote. So, carousel caption. So, ano ba ika-caption natin? So, for example, H4 na lang. Copy tayo ng H4 size. Then, siguro, my pick 1. Okay? Save and refresh. So, ayan na. Okay? So, next. Okay.
Yan. So i-copy na lang muna natin. So, copy. So, itong sa may item active. So, copy nyo lang to. So, dagdagan pa natin ang image. So, okay. Ito yung pangalawa. Okay. Pangatlo. Then, pang-apat. Okay. So, yan. So, ito yung my pick 2. So, ito yung pick 2. Oops. So, ito yung pangalawa. Pangatlo. Oops, sorry. Pangatlo nga to. Pangatlo. Then, ito yung pang-apat natin. So, yan. Then, so, tanggalin na natin itong active. So, isa lang yung naka-active dapat. So, ayan. Then, ito. So, it's up to you, class, no? Kung gusto mong i-change yung width nung picture. Pero gaya na sinabi ko, it's better kung ano talaga yung actual size. Yun na yung ilagay ninyo. Para ma-avoid yun na yung resize. Okay? Refresh. Okay? My pick 1, 2, pick 3, and pick 4. So, yan. Gumagana na yung ating carousel. Okay? So, yan. Iba-iba nga lang yung size. For sample lang naman yan. Then, ang gawing natin, class, i-move natin to dito. So, maglagay tayo rito ng 4 columns, no? Para ma-move to. So, dun na lang sa pinaka-bandang taas. So, after or bago mag-header, dito. After nung nav, so, yan, dito. So, ano to, class? HTML5 to. So, kaya meron tayo nito for HTML5 yan. So, supported niya to. So, aside. Then, close natin dito. Aside. So, class equals double quote column. So, medium 4. Iyan. Okay. So, easy lang natin ang konti ito. So, dikit natin ang konti. Save. So, yung dinagdag natin ito. So, refresh. Ayun. So, actually, class, yung gamit itong elements na to. So, gumagawa ka lang, class, ng parang border or column pababa. Okay? So, meron kasi tayong ilalagay pa dito sa part na to. Okay? So, yan yung second part ng video. So, continue lang natin yung ating e-commerce project tutorial. So, continue lang natin, class, itong ating carousel. So, nakalimutan kasi nating lagyan dito nung navigator, yung merong chevron. So, balik muna tayo dito. So, dun sa ibaba nung carousel inner. So, dito. So, lagay natin. Ayan. So, ito yung nakalimutan nating ilagay. So, ito yung after nung carousel inner. So, lagay lang natin to. Yung ating href, yung ID. Okay. Then, ito yung chevron, yung ating glyph icon. Then, copy natin. So, from previews, so, gawa tayo rito ng next. Okay, then, should be right. So, ito ay right. Okay. So, okay na ba? Preview, next, left, right. So, right and left carousel. Okay. Save and refresh. So, ayun. So, ito yung nakalimutan natin. Then, lagyan na rin natin siguro dito ng another details pa. So, for example, dito. So, paragraph. Ang gamitin natin. Oops. My sports car 1.
So, copy. Lagay natin dito. So, my sports car 2. My sports car 3. Then, my sports car 4. Ayan. So, save and refresh. Ayan. So, mas okay na siguro. Mas maganda. Kompleto na yung ating carousel. Okay? So, continue lang natin class yung ating tutorial for this e-commerce project. So, lalagay tayo ng content dito sa side na to. So, let's continue dun sa ating e-commerce project. So, this time, maglagay tayo ng content dito sa aside elements na ginawa natin. So, punta tayo rito sa aside element. Ito. Then, enter lang tayo. So, lagay natin siya class ng content. So, yun yung gamit itong part na to. No? So, lagay natin siya ng content. Okay. So, lagay tayo ng div tag. So, div. Then, close natin yung div tag dito. Then, maglagay tayo ng class equals. So, gamit tayo class nung thumbnail. Thumbnail. Then, iset na natin yung size. Column MD10. Then, mag-offset tayo. Okay. So, mag-offset tayo ng mga siguro, offset tayo ng 1. MD offset 1. Okay. Oops. Yan. So, save. So, offset. Check natin yung spelling natin. Okay. So, next. Siguro maglagay tayo rito ng image, no? Insert tayo ng image dito. So, img src yung source natin. So, yung sa akin kasi image folder. Then, my pic1.jpg. So, yan. Save and refresh. So, eto. Okay, nakalagay na tayo. Pero, mas para save tayo in terms of size, lagyan natin siya ng style. Okay, equals. So, with siguro mga 100%. Okay, 100%. Ayan. Then, lagay tayo ng any header sa kanya or h4 na lang. h4. Then, lagay tayo class ng kunyari sa eto. So, lagay natin siya ng price. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yan. Kunyari, 5 million. Okay. Another div tag dito. Div tag. Then, lagyan natin siya ng caption. So, sarado natin dito. Div. Then, class equals, equals caption. Okay. Then, save. Refresh. Ayun. So, dito siya sa baba. Then, move natin. Gamit tayo ng class equals double quote. Pull right. So, isasagad niya sa right. Save. Refresh. So, ito na siya. Sagad. Okay. Then, another h4 pa tayo rito. Tapos, lagyan natin ng title. No? Kunyari, sports car. Then, so, pasok natin sa href.
href equals number sign. Okay. Save natin and refresh. So, sports car. So, kung gusto mo pang maglagay ng link, no? So, naka-ready na siya. Okay. Then, lagyan tayo class ng kunwari, info. So, any info na lang para dun sa product natin. So, okay. So, visit lang natin tong lipsum.com. So, ito. Copyin ko na lang para meron tayong content. So, usin lang natin. Okay. Okay, yan. Save and refresh. Okay. So, nalagyan na natin siya ng content. So, next. Dito siguro sa bandang baba. Okay. After nitong header. So, maglalagay ulit tayo rito class ng ng content. Okay. So, dito na lang gamit tayo rito ng div, no? So, another div. Then, div. Yan. So, gawin natin, maglagay din tayo ng thumbnail. Okay? So, gawin natin another div ulit. Okay. Okay, dito. So, thumbnail. So, div. Then, dito, lagay tayo ng class equals, thumbnail. Okay. Then, ito, lagyan din natin to ng class name. Class equals siguro yung column gawin lang natin 4, no? Yan, md-4 yan. Then i-copy na lang natin class yung nasa taas. Ito, saan na ba yan? Yung kanina. So ito, copyhin na lang natin to. Okay. Yan, copyhin natin to portion na to. Yan. Then, lagay natin dito. So, siguro, tanggalin na nga natin to. Kinopy na natin. Okay. Yan. Okay. Then, remove natin tong portion na to. Yan. Okay. So, save nga natin. Save. Refresh. So, ayun. Kinapi lang natin dito. Okay. Then, copy lang natin para lang may content tayo. So, copy. So, pwede nyo namang palitan yung image. So, ayan. Ayun. So, meron na tayong content. So, copyin pa natin. Okay. So, magdagdag pa tayo ng 3. 1, 2, 3. So, yan. Iyon. Okay. So, ito yung ating homepage. So, continue lang tayo sa ating video tutorial. Okay, continue ulit natin yung ating e-commerce project. So, be sure lang class, dito sa baba, no? So, may napansin lang ako.
baka, no, so ipasok sa paragraph yung mga details. So ito, nasa loob siya ng paragraph. Okay? So lahat ay nasa loob ng p-tag. So ito. Okay? So yan. So tama na tayo, no? So dun sa pinakataas class, dun sa may aside, so itong portion na to, so pwede naman ganito na lang, pero meron pa akong pwedeng idagdag, no, na design. So ganito na lang yung gawin natin. So i-replace natin siya. So doon lang sa may aside. So ito. Okay. So hanapin natin to. Ayan. So tanggalin ko na lang. Okay. So pwede rin naman yung ganyang design, pero may mas maganda pa siyang style na pwede tayong gawin. So eto. Okay. So I gave you time to copy. So copyhin nyo lang to. Okay. Then, once na na-copy nyo na yan, so, eto. Okay, copy natin. Okay, so, ilalagay natin yan dito. Dito sa aside, okay? Ctrl V. Yan. So, eto yung pinalit natin doon sa kaninang thumbnail. Okay? So, mas maganda kasi itong ganitong design. So, kung mapapansin nyo class, gumamit ako ng CSS dito. Kasi nag-modify lang talaga ako ng image, ano? Pero kung meron kang actual size na pwedeng ilagay, actually, kahit hindi ka na maglagay ng width or height ng image, no? So, ayan. Then, save. And refresh. So, ayan. Ito yung ipinalit ko, no? So, meron siyang link, no? Kung gusto mo siyang dagdagan ng link for details do sa product, so, pwede naman, pwede mo siyang lagyan. Okay? So, copy lang natin itong ating list group, ng part na to. So, copy. So, magdagdag pa tayo ng 3. Yan, paste. So, siguro, palitan na lang natin yung picture. So, gawin natin itong my pic 2. Okay. Ito. Ito yung aking my pic 3. Okay. And isa pa. Okay. Oops. Control B. My pic 4. Ayan. Okay. So, mas maganda siya pag ganyan. Okay? So, clickable siya. So, pwede mo siyang lagyan ng link or details para dun sa product mo. Okay? So, continue lang tayo sa ating video tutorial. So, let's continue dun sa ating e-commerce project. So, open ulit natin yung ating notepad. Then, dun sa pinaka-container class, ito, hanapin nyo lang yung container. Then, copy nyo lang itong code na to. So, naglagay lang ako rito ng header. So, save lang natin. Refresh. Yan. All products. Then, balik tayo dito sa taas. So, lagyan natin to ng index.php. So, yan yung homepage natin. So, paganahin natin yung mga links natin. So, yan. Babalik lang siya rito. Then, so, gawa tayo class ng another page. So, gawa tayo ng product.html or PHP. So, siguro, lagyan muna natin ang link ng mga to. Okay. So, umpisahan natin. So, dun sa aside. So, hanapin natin yung aside link or yung aside class. So, ito yung sa carousel. So, start tayo dito. Okay. So, dito. Okay. So, lagay natin product.php. So, copy lang natin. So, dito rin. So, product.php. So, yung mga href natin, lagyan natin ng
product.php. Yan. So, ano pa ba? Ayan, nakompleto na yung apat. Tingnan natin. So, 1, 2, 3, 4. Okay, so makikita nyo kasi dito sa baba, ayan, ang pagka pinopoint. Kung meron siyang link, so okay na. Then, lagyan din natin to. So, doon sa pinaka all products natin, lagyan din natin. Okay. So, dito. So, all products natin. Ayan. So, dito. Product.php. Product.php. So, dito rin. So, lahat ng href, dun sa index file natin, lagyan natin ng product.php. So, gagawa tayo ng page na product.php. Okay? So, isin lang muna natin to dito. Ayan. Save and refresh. Okay? So, lahat to ay meron na dapat. Okay? Ayan. Okay. So, yun. Sa sports car. Okay. So, ayan. So, wala pa tayong page. So, ang link natin, ito. Yung nasa name. Okay. So, next. So, balik ulit tayo rito sa ating index.php file. So, save as lang natin. File. Save as. So, i-name nyo siya as product.php. Save. Okay. So, open ko lang ulit yung index. Yan. Pero ang gagalawin muna natin itong product.php. Ito. Okay. So, test natin. So, kung dilipat. So, kinili ko to. Ayun. So, nasa product.php na tayo. So, ang ginawa lang natin is clone. No? Parang kinilong lang natin yung index. Balik tayo sa home or sa index. So, ayan. Nakabalik na tayo. Then, dun sa product.php. So, ito na. So, ayusin natin. Okay. So, gawin natin, ayusin natin yung product.php. So, hindi natin siguro kailangan ng carousel. Tanggalin natin yung carousel natin. So, hanapin yung sa my header. Sabi yung carousel natin. So, hahanapin lang natin yung carousel. Okay. Yan. Saan na yung carousel? So, carousel. So, eto. Itong part na to, tanggalin natin yung carousel. Okay. So, hanggang dito. Yan. So, tanggalin natin. Then, refresh. Okay. Oops. Kasi nasa index tayo. Ayan. So, wala ng carousel. So, next natin gagawin, tanggalin din natin itong mga nasa baba. Okay. So, pero bago yun, copyin mo muna to. Kuha muna tayo ng isang column. So, ito, itong part na to. So, kunin natin to. Okay. Then, lagay natin dito. Then, siguro gawin mo tong 12. Okay. Then, ito, i-delete mo siya. Okay. Then, refresh. Okay. So, ayan. Tapos, yung all products, kailangang i-remove siya. No? Remove natin yung all products. So, hindi na natin kailangan yan. So, mula dito. Saan na ba yan? Ayan. So, yung buong container na lang, remove muna natin. Okay, so ito. So, hanggang container. Okay. So, ito. Okay. Then, save. And refresh. So, yan yung sa ating product page. Okay, so continue lang natin yung ating tutorial. Okay, so dun sa product page natin class, ano tayo? Okay, so maglagay tayo ng button dito. Okay, so dito lang tayo. So hanapin lang natin yung sa may paragraph natin. So dito sa portion na to. So lagay lang tayo rito ng button. Okay,
So, lagay natin siya dito. Okay. So, ito na yung ating button. So, okay, save natin. Then, refresh. So, ito na. Okay, next. So, magdagdag ulit tayo dito ng another content. So, after nung header, so, lagay natin dito. So, after nung header, so, yan. So, dito sa part na to, class, so, naglagay ulit tayo ng column. Then, another well class for the button. Then, naglagay tayo class ng example nung, for example, merong nag-comment. Okay? So, save natin. And, refresh. So, eto yan. Okay? So, leave comments. So, wala naman tayo inigay na code pa. So, layout lang muna tayo. Okay? So, siguro dagdagan pa natin itong part na to. So, kopyahin nyo lang yung well. So, eto. So, itong portion na to. Okay. So, copy natin. So, dito sa baba. Okay. So, number 2. So, para lang makita natin save. Refresh. So, ayun. So, dagdagan pa natin. 3, 4. So, for example, meron tayong 4 comments. Save. And refresh. Ayan. Okay. So, ayan yung ating product. Siguro, dagdagan pa natin ng info. Itong buy this car na to. So, dagdagan pa natin. So, for example, copy na lang natin to. Okay. So, para may content pa siya. Okay. Ayan. Okay, save. And refresh. Ayan. Okay. So, sana ay nakakasunod. So, continue lang tayo sa ating e-commerce project tutorial. Okay, so continue lang ulit natin class dun sa product page. So, dagdagan pa natin siya ng content. Okay? So, dun sa notepad natin from index.php file, so, kunin lang natin yung after nung header natin sa index. So, itong container. So, lahat ng container, copyhin na lang natin. So, yan. Then, copy natin. Copy. Then, doon sa product.php. So, after nung column natin, so, doon sa pinakababa, yan dito. So, paste lang natin. Then, save. Then, refresh. So, eto na. Okay? So, siguro, ayusin natin. Bawasan na lang natin ng content. Masyado na marami. So, tanggalin natin tong dalawa. Okay. So, ito. So, 1. Okay. And 2. Save. Refresh. Okay. So, tatlo na. So, sige. Ayusin pa natin. So, yung column, gawin natin. Try natin gawing 3. Okay. So, ito. So, gawin natin itong 3. Then, 3. Then, 3. Then, 3. So, ayusin natin. Okay. Then, save. Refresh. So, ayan. So, mas okay siya. Okay. So, palitan na lang natin to. So, for example, saan na ba yan? Dito sa taas. So, gawin na lang natin siyang related products. So, save and refresh. Ayan. Okay, so back to home. So, ito yung home page natin. Then, click tayo. Ayan. So, buy this car. Leave comments. So, ayan. Okay. So, siguro bawasan na lang natin ng konti ng content. So, depende naman sa inyo yan. So, masyado siyang marami. Okay. So, bawasan na lang natin. Okay. Oops. Be sure lang na hindi maalis yung closing tag ng paragraph.
Okay, oops. Yan. Oops, equals. Okay. So, save natin. And refresh. So, yan. Okay. So, continue lang natin yung ating tutorial for e-commerce project. So, okay. So, let's continue. So, dun pa rin tayo sa product page. So, gawa natin siya class ng model box. So, dito natin siya ilagay after nitong button na to. Okay? So, hanapin lang yung button. So, ito. Dito natin ilagay. Then, create lang tayo ng div tag. Div, closing div tag natin. Okay. Then, gawa tayo ng class. So, model fade. Then, gawa tayo ng ID. So, any ID naman pwede. So, gawin na lang natin by me. Okay, oops. Okay, so ready lang natin. Then, dito sa button, maglagay tayo rito ng data target. Okay, so dito. So, okay, data target equals double quote. Okay, so lagay natin. So, yung number sign by me. So, ito yung ID natin. Then, data toggle. So, mali spelling natin dapat. Yan. Data toggle equals double quote, then model. Okay. So, save. Then, next. So, gawa tayo ng another div tag. So, dito. Another div. Okay. So, closing tag ng div. Okay. So, then, lagay kagad tayo ng class name. So, class equals double quote, modal, dialog. Okay. Then, next, another div tag muna tayo. Another div. Then, close kagad natin dito. Okay. Then, after nung modal dialog natin, so another class name. So, actually, parang review lang natin itong class, kasi nagawa na naman natin itong modal dialog. So, modal content. Okay. Yan. Okay. Then, save lang muna. Then, another div tag ulit tayo. So, div. Okay. Div. Oops. Div. Then, lagay natin. So, class equals. So, ito yung ating modal header. Okay. Then, copy na lang natin. Copy. Then, okay. 2, 3. Ayan. Paisi lang natin ng konti. Ayan. So, modal header. Then, maglagay tayo ng modal body. So, ito yung body natin. For the body. Then, ito yung pinaka modal footer. Ayan. Okay. So, simulan natin dito sa modal header. So, gawa tayo class dito ng button. Okay. So, para magkaroon tayo ng closing, no, dun sa ating model box. Then, lagay natin yung ampersand times. Yan. Yan. Then, button. Lagay tayo rito ng class equals double quote, close. Okay. Then, data dismiss. Okay. Equals double quote, modal. Okay. Oops. Yan. Okay. So, tama ba? So, next. So, next natin. So, another div tag. So, dito sa baba. Lagay tayo rito ng dito. Okay.
So, lagyan natin ng div tag ulit. Div. Okay. Close natin yung div. Okay. Then, dito, maglagay ka ng class equals double quote the model title. Then, for example, lagay tayo ng buy car. Okay. So, yan yung sa ano natin. Okay. For header. Save muna natin. Then, let's check if gumagana. Check. So, ayun. Okay. So, ito yung title natin. Ito yung close natin. No? So, okay. So, tuloy natin. So, next. So, proceed na tayo dun sa body. So, click lang natin dito. Okay. Then, dito muna tayo sa model footer. So, dito, baba natin. Then, create lang tayo rito ng button. So, button ulit. Closing ng button. Okay. Then, lagyan natin close. Then, lagyan natin to ng class name. So, this time, gamit na lang tayo ng button talaga. btn default. Then, data dismiss, double quote, equals to model. Ayan. Okay. So, save. Then, refresh. So, let's try. Ayun. So, gumagana na yung ating model box. So, continue lang natin yung ating tutorial. So, continue ulit natin yung ating tutorial. So, tapusin lang natin class itong model box natin. So, balik ulit tayo dun sa product.php. So, hanapin lang natin yung ating form. So, yan. Saan ba tayo? So, hanapin lang natin yung ating, eto. So, yung ating model box. So, dito sa model body, so, create lang kayo class ng form. Okay. So, form. Then, closing tag ng form. Okay. So, close lang natin dito. Okay. So, sana class ay napagtsatsagaan pa. So, oops. Huwag na tayo maglagay ng class. So, lagay tayo ng another div tag. Okay. So, gamit tayo class ng form group dito. So, gawa tayo ng div. Okay. Then, div. Then, class equals double quote. Then, the form group. Okay. So, nagamit na rin natin to sa mga previous activity natin. Okay. So, then, lagay lang tayo rito ng pa-input tayo, no? Input type. Okay. So, the text. Then, lagay tayo ng class name. So, class, then, placeholder. Okay. So, class name, lagay natin form control. Then, input. So, yung size, pwede natin i-resize yung text. So, LG for the large. Then, yung placeholder natin, lagay natin enter your for example, enter your name. Name. Yan. Save. Then, refresh. So, check natin. So, ayun. Okay. So, enter your name. Okay. So, balik ulit tayo rito. Siguro kunin naman natin yung email. So, just simply copy itong div tag na to. So, ilagay natin dito. Yan. So, just simply copy and paste lang. Then, so, input type, gamitin natin yung email. Then, enter your email.
email. Okay, so save. Then let's check ulit. Refresh. Okay, yan. Okay na. Close natin. So, next. So, kunin naman natin yung contact number. So, just simply copy lang ulit and paste. So, lagay na lang natin dito is contact number. Contact number. Yan. Save and refresh. So, ayan. Then, so, another information pa tayo. So, kunin natin yung address. So, copy lang natin ulit yung ating form group. Okay. Yan. Okay. So, isi lang natin. Then, so, gamit tayo class ng text area. Text area. So, close natin dito. Yung ating text area. Then, lagay natin address. Oops. Yan. Then, lagyan natin siya ng, of course, yung ating class. So, part pa rin siya ng group. So, form group. Okay. Then, ilang row? So, siguro, pwede na siguro yung rows 5. Then, pwede tayo maglagay ng style for the font size. Font size, diba? Then, gawin natin 20px. Then, color. So, for example, gawin na lang natin siyang gray. Yan. Okay? So, save. And, refresh ulit natin yung ating product page. So, tingnan natin. Oops. Yan ba yan? Masyadong maliit. Bakit? Tingnan natin. So, text area, form group. So, check nga natin. So, class of form. So, hindi siya form group. No, mali tayo. Yan ay form control. Okay? Kasi nagamit na natin yung form group. So, control siya. Okay? Refresh. So, by this car. Ayun. Okay na, no? So, yan. Okay? So, ayusin natin to. Yung by car. Masyado siyang maliit, no? So, hanapin natin. So, palitan na lang natin yung div. So, gawin na lang natin siyang h2. Okay? Then, ito rin. h2. Save. Save and refresh. So, ayun. Mas okay siya, no? Then, palitan natin yung itong close button. So, saan na ba yun? So, ito, no? So, instead na close siguro, lagay na lang natin na submit order. Okay? So, dito, palitan na lang natin itong default. So, gawin na lang natin danger. Okay? Para makuha lang natin yung right color na gusto natin. So, refresh. Ayun. Okay? So, yan na. So, okay na yung ating form order. So, actually class, hindi na naman natin to lalagyan ng code. No? So, pagka kasi lalagyan mo ng code, ano na yun? PHP. So, pure bootstrap tayo, layout, no? Design. So, pero, itong mga ginawa natin class, actually, pwede mo namang insertan to ng JavaScript, diba? Ajax, and of course, using PHP. So, kung in future, ano, so pagka nakagawa kayo ng layout, so pwede yung gawa ng PHP code, ano, para maging dynamic talaga siya. For future use din ninyo yan. Okay? So, recap lang tayo ng mga ginawa natin. So, actually, yung homepage lang, ano, then carousel, thumbnail, diba, nilagyan lang natin ng content, then yung aside part, diba, then nilagyan lang natin siya ng link. So, ito. So, meron akong ginawang submit order, yung modal, yung form, diba? So, ito yung may sample tayo ng post or pwede ka mag-leave ng comments. So, actually, gagana naman yan if lalagyan mo talaga siya ng PHP code. Okay?
So, yan class yung ating e-commerce project. So, kung kaya, pwede nyo class i-modify naman to. So, lagyan nyo na rin ng content. So, hanggang contact us. So, alam ko naman may mga ready na made na kayo dyan na bootstrap para dun sa contact us. So, mas maganda if kompletuhin ninyo. Okay? So, ito yung last activity natin for final term.